Ang isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng mga tao at mga mahiwagang nilalang ay nasira, at ang planeta ay malapit ng matakpan ng kadiliman. Kinalaban ng prinsipe ng mga elf ang kanyang pamilya at nagsimulang makipagdigma sa sangkatauhan sa tulong ng hindi magagapi na gintong hukbo ng mga makinang robot. Ngunit isang pangkat ng mga supernatural na nilalang ang tumayo upang protektahan ang mga tao. Habang nasa isang lihim na misyon sa Scotland, iniligtas ng US Army ang isang hindi pangkaraniwang nilalang na may pulang sungay na tinatawag na Hellboy. Mula noon, namumuhay na siya sa piling ng mga tao, kumakain ng candy at nanonood ng TV. 1955, sa base militar sa Douglas, inaabangan ng maliit na Hellboy ang Pasko. Inaalagaan ni Professor Broom ang maliit na pulang imp na parang sarili niyang anak. Bago matulog, nagkwento siya kay Hellboy tungkol sa Golden Army. Ang sabi ng alamat, noong unang panahon, lahat ng tao, hayop at mahiwagang nilalang ay naninirahan sa ilalim ng Eden, ang puno ng ninuno. Ang lahat ng mga ito ay hindi naging permanenteng kapayapaan at pagkakaisa, dahil ang mga tao ay nangangarap na agawin ang ganap na kapangyarihan sa mundo. Maraming mahiwagang nilalang ang nagbuwis ng buhay sa pakikidigma sa sangkatauhan. Ang isang armadong elf na Haring Balor ay tumingin sa paligid ng digmaan sa takot, nagdadalamati sa mga hindi pinalad na nilalang. Isang araw, ang mga panday na goblins ay lumikha ng isang ginintoang mekanikal na hukbo na hindi makakaalam ng gutom o takot at makakatulong sa pagtalo sa mga tao. Isang malaking hukbo ng mga robot. Ang Panginoon ng mundo. Ang tanging makapangyarihang bagay ay ang sambahin ng tagapag-alaga ng mahiwagang korona na may kontrol sa klase ng mahika. Ang buong ng mundo ay maaari lamang isuot ng isang maharlika. Ngayon ang kapangyarihan ay nasa panig ng mahiwagang nilalang, ngunit ang gintong hukbo ay masyadong walang awa. Upang matigil ang karahasan, nanawagan si Haring Balor ng kasunduan at hinati ang korona sa tatlong bahagi. Ibinigay niya ang isa sa mga tao, at ang dalawa pa ay itinago niya para sa kanyang sarili. Bilang kapalit, nanatili ang mga tao upang manirahan sa mga lungsod, at lahat ng mahiwagang nilalang ay nanirahan sa kagubatan. Gayunpaman, ang anak ng hari, si Prinsipe Nwata, ay hindi nais na magtiis kasama mga tao at pumasok sa isang digmaan. Pagkatapos ng digmaan, ang hari, kasama ng kanyang mga kaibigan at kaaway ay ginayungan ng maraming masasamang espiritu. Isa dito ang Zorro, na nangangakong babalik kapag kailangan siya ng kanyang mga tao. Ang Golden Army ay nakatulog sa isang lugar sa bituka ng lupa, naghihintay sa sandali kung kailan muling pagsasama-samahin ng korona. Sa kasalukuyan, si Prince Nuada ay nagsasanay sa piitan ng subway. Sa pagtatapos ng sesyon ng pagsasanay, isang mahiwagang nilalang na nagngangalang Wink ang lumabas mula sa mga anino, naghihintay sa kanyang mga utos. Pupunta sila sa isang misyon at isasama ang mga gutom na halimaw na nakakulong sa mga kahon. Pumasok si Nuada sa isang auction kung saan ibinebenta ng mga organizer ang isa sa tatlong elemento ng Magic Crown. Nakuha niya ang fragment, pinakawalan ng maliliit na nilalang na may ngipin mula sa mga kahon at itinatakda ang mga ito sa mga taong lubos niyang hinahamak. Sa gabing iyon, nagreklamo ang Paranormal Research Bureau Chief na si Tom Manning sa kanyang amphibious na kasamahan, si Abe, tungkol sa Hellboy. Nagtatrabaho siya sa organisasyon at tumutulong na mahuli ang mga masasamang nilalang, ngunit patuloy na lumalabag sa mga tuntunin ng privacy at napupunta sa YouTube. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang metal na pinto na sinira ni Hellboy. Sa kasalukuyan ay hindi maganda ang takbo sa pagitan niya at ng Torch Girl na si Liz Sherman, na nag-aapoy sa tuwing mag-aaway. Sila, nakasanayan na ni Hellboy na mamuhay mag-isa kasama ang mga pusa. Ang kasintahan ay nangangailangan ng mas maraming espasyo para sa kanyang sarili, na siyang dahilan ng salungatan. Isang sirena ang tumulog sa base, na nagpapalam sa mga empleyado na may nangyaring insidente na kinasasangkutan ng mga paranormal na nilalang. Bago ipadala sa isang misyon, hiniling ni Manning sa kanyang kasamahan na huwag magpahalata at huwag itawag ang atensyon ng mga tao. Habang ginagambala ng Bureau Chief ang mga mamamahayag, si Hellboy at ang koponan ay nakalusot sa gusali ng auction. Sa loob, ang lahat ay nawasak, ngunit walang mga nakaligtas o katawan sa paligid. Nakahanap si Abe ng mga kahon na may royal seal na inihahatid lamang sa panahon ng digmaan. Natukoy din niya na ang mga nilalang na tinatawag na tooth fairies ay maaaring gumawa ng ganoong bagay. Ang mga maliliit na nilalang ay nasa gusali pa rin at nagsimulang gumapang palabas mula sa likod ng mga dingding. Habang tinatakpan si Liz, aksidenteng nahawakan ni Abe ang kanyang tiyan at nalaman niyang buntis siya. Sa isa pang silid, pinapanood ni Hellboy at isang ahente ng bureau ang isang tooth fairy matapos kumain ng ngipin ng tao. Pagkatapos, napansin ng nilalang ang ahente, ngunit dinurog ito ni Hellboy. Pagkatapos, daan-daang tooth fairies ang umatake sa mga karakayer. Sinusubukan din ng tooth fairy na kainin sila ng buhay. Binaril ng mga agents ang mga nilalang, ngunit napakarami nila. Binabaan sila ni Hellboy ng isang sinaunang estatwa, at sinunog sila ni Liz. Nabigo siyang mapaamo ang apoy, at ang kanyang kasintahan ay natangay sa kalye ng isang pagsabog, kung saan muli itong nalantad sa publiko. Si Hellboy at ang kanyang koponan ay agad na napapalibutan ng mga mamamahayag, na sa tingin ng pulang demonyo ay medyo nakakabigay puri. Dumating si Nwate sa tahanan ng pamilya ng kanyang ama, kung saan nakilala niya ang kanyang kambal na kapatid na si Wala. Nalaman ni Balor na ang kanyang anak ay nagnakaw ng isang piraso ng korona at hindi ito nasisiyahan. Ipinaalam ni Nwate sa mga mahiwagang tao na siya ay bumalik upang simulan ng isang digmaan at bawiin ang kanilang mga lupain sa tulong ng Golden Army. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay hindi gustong sirain ang kasunduan sa mga tao at nagpasya na bitiin si Nwate. Ang prinsipe, kasama ang kanyang thug assistant na si Wink, ay humarap sa mga bantay ng hari. Itinusok niya ang isang espada sa kanyang ama at kinuha ang pangalawang bahagi ng Golden Crown mula sa kanya.
Si Walla ay nagtataglay ng huling piraso, ngunit ang prinsesa ay nagawang makatakas. Sa kabilang dako, si Hellboy ay buong pagmamalaki na tumitingin sa TV, kung saan siya ay na-broadcast sa lahat ng mga channel. Nag-aalam din ang prinsipe na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, dahil hindi siya sigurado kung magiging mabuting ama ito. Matapos muling mabaigo ang kanyang misyon na maging hindi mahalata, nagpa siya si Manning na i-enlist ang German specialist na si Johann Cross, isang spacesuit-clad ghost na dalubhasa sa ectoplasmic research. Pinag-aaralan ng team ang Tooth Fairy na natuklasan sa auction building. Para matuto pa, kailangang buhayin ng nilalang, at iminumungkahi ni Hellboy ang paggamit ng banal na tubig. Gayunpaman, ang bagong ahente na si Cross ay laban sa mga sinaunang pamamaraan. Gamit ang kanyang mga kakayahan, saglit niyang binuhay ang Tooth Fairy, at ipinahayag ng nilalang na binili ito sa mythical troll market. Ang koponan ay nagtatakda sa Brooklyn Bridge, kung saan, ayon sa alamat, ang pasukan sa merkado ng troll ay matatagpuan. Pagkatapos ng panayam ni Hellboy, ang mga tao sa kalye ay nagsimulang makilala siya, ngunit taliwas sa kanyang mga inaasahan, siya ay pinagtatawanan at tinawag siyang freak. Ibinahagi ni Johann ang mga manggagawa ng bureau ng mga espesyal na optical tool na nakakakita ng mga troll sa mga ordinaryong tao. Sa ganitong paraan, natukoy nila na ang isang Scottish troll ay nagtatago sa ilalim ng pagkukunwari ng matandang babae. Siya ay labis na natatakot sa mga kanaryo. Sinabi ni Krause sa koponan na kumilos ng makatwiran at maghintay hanggang ang troll mismo ang magdadala sa kanila sa nakatagong merkado. Gayunpaman, ang matandang babae ay naghahanda na kumain ng pusa, na talagang labis nag-alala si Hellboy. Lumabas siya sa pinagtataguan at pinatigil ang troll. Ang matandang babae ay pinilit na ipakita ang pasukan sa troll market, upang hindi maging isang delicacy para sa kanaryo. Ang pasukan ay protektado ng isang komplikadong lock na may kombinasyon. Sinabihan ni Hellboy ang troll na buksan ang lock, ngunit tumanggi ang troll na gawin ito, kahit na sa ilalim ng banta ng kamatayan. Nagpa siya si Johann na kumilos ayon sa mga patakaran at binuksan mismo ang komplikadong pinto, na pinakawalan ng kanyang espiritu. Lalong naiinis si Hellboy sa katigasan ng German. Si Manning, sa kabilang banda, ay gusto ang diskarte ni Krause at ang paraan ng pagsunod niya sa protocol. Ang merkado ay puno ng mga mahiwagang nilalang sa lahat ng hugis at sukat. Ipinangako ni Hellboy kay Liz na dadalhin siya sa palengke balang araw dahil naniniwala siyang magiging normal ang kanilang pakiramdam doon. Nais ng batang babae na sabihin sa kanyang minamahal ang tungkol sa pagbubuntis, ngunit pinipigilan ni Krause ang kanilang mga komunikasyon sa radyo. Ang koponan ay naghiwalay upang makahanap ng mga pahiwatig. Pinagmamasdan ni Hellboy ang mga pagtatangka ni Johann na magkaroon ng magalang na pakikipag-usap sa mga troll. Ipinakita ng aliman ng mga larawan ng mga Tooth Fairies at ang maharlikang selyo sa mga unang troll na kanilang nakatagpo at nag-aalok na bayaran sila para sa anumang impormasyon, gayunpaman sila ay kumilos ng agresibo. Sumama si Hellboy sa kanilang usapan. Pinilit niyang magsalita ang mga troll, kaya nalaman nila ang tungkol kay Prinsipe Nuada, na nagbabalak na magdeklara ng digmaan sa sangkatauhan. Napansin ni Abby ang isang batang babae sa karamihan na may maharlikang selyo sa kanyang pulse eris at sinundan siya. Lumapit si Mawale sa mga ngalakal na gawa sa kahoy at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Binibigyan niya ng kamay ang prinsipe, prinsesa isang mapa na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Dapat nitong dalhin ang prinsesa sa libingan ng Golden Army. Napansin ng prinsesa si Abby na sumusunod sa kanya at ipinapalagay na pinadala siya ni Nuada. Hinawakan niya ang braso nito para malaman ang totoong intensyon nito at panatag siya kapag nalaman niyang isa siyang ahente ng bureau. Ang malupit na katulong ng prinsesa ay sumugod sa tindahan at inatake sina Abby at Walla. Lumapit si Hellboy para tumulong at binaril ang mekanikal na braso ng halimaw. Magsisimula na ang laban. Naghatid si Wink ng ilang malalakas na suntok kay Hellboy gamit ang kanyang metal na braso at natanggal ang kanyang ngipin. Gayunpaman, ang halimaw ay lumalabas na hindi masyadong matalino, kaya sa susunod na suntok, ang kanyang metal na braso ay natigil sa isang mekanikal na pandurog. Hinihila ng mekanikal na istruktura ang Brute patungo dito at dinidikdik siya sa mga piraso. Dinala ng team si Princess Walla para sa proteksyon at umalis sa troll market. Nabigo si Hellboy na hindi napapansin kahit na sa mga parehong mahiwagang nilalang na katulad niya. Ang mga alingaw tungkol sa tagumpay ng pulang Diablo laban kay Wink ay umabot sa Prinsipe Nuada. Samantala, ibinahagi ng kanyang kambal na kapatid na babae ang masasamang plano ng kanyang kapatid na hiniling ni Johann sa kanya na ibigay ang huling piraso ng korona, ngunit iginiit ng prinsesa na dapat niyang panatilihin ito. Gusto ni Krause na makakuha muna ng pag-aproba ng top management, bago dalhin si Walla sa bureau. Ang pag-ibig niya sa mga patakaran ay mas nakakairite kay Hellboy. Ang koponan ay natuklasan ni Prinsipe Nuada, na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang katulong. Naglabas siya ng isang maliit na berdeng embryo, na agad na tumalon patungo sa mga imbornal. Sinubukan ni Abby na abutin ito, ngunit nagawa nitong makapasok sa tubig. Sa susunod na ilang segundo, ang halimaw ay bumukol sa napakalaking laki at sumabog. Tumalon ang halimaw mula sa lupa, na nakakasindak sa mga nakapaligid na mamamayan. Ipinaliwanag ni Walla na may nakikita silang Diyos sa kagubatan, ang pinagmula ng buhay at kamatayan. Pumili si Hellboy ng angkop na sandata, at inililikas ng pangkat ng koanihan ang mga tao mula sa kalye. Naipit ang isang sanggol sa isa sa mga sasakyan at gustong tulungan ni Hellboy na iligtas ang sanggol ngunit napansin niya si nag-aalalang tingin ng ina. Sinusundan siya ng isang berdeng halimaw na sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Nagawa ni Hellboy na hilahin ang sanggol palabas ng kotse, na agad namang itinapon ng halimaw sa helicopter. Umakyat ang pulang imp sa isang mataas na gusali na bitbit pa rin ang sanggol.
Inakyat ng pulang imp ang sanggol at tinutukan ng higanti. Nagpaputok siya ng ilang putok, ngunit nakaligtas ang berdeng halimaw. Sa lupa, humihiyaw si Johan at tinutusan si Hellboy na tapusin ang kalaban, ngunit nag-alinlangan si Hellboy. Isa itong buhay na nilalang, katulad niya. Lumitaw si Wallace sa tabi niya at nagulat na ang Diyos ng kagubatan na ito ang pinakahuli sa uri nito. Iminumungkahi niya na si Hellboy ay pumanig sa mga mahiwagang nilalang, kung saan sa wakas ay matatanggap siya. Pinili ng pulang imp na iligtas ang mga tao at binaril sa ulo ang berdeng halimaw. Nagsisimulang tumubo ang mga halaman at bulaklak mula sa kanyang katawan, na nagdadala ng bagong buhay at kagandahan sa mundo ng mga tao. Ibinalik ni Hellboy ang sanggol sa kanyang ina, ngunit sa halip na pasasalamat, nahaharap siya sa pagkondena. Sa kabila ng kanyang desperadong pagnanais na pasayahin ang mga tao, nananatili siyang estranghero sa kanila. Lumapit si Liz sa pagtatanggol sa kanyang kasintahan at sinunog ang kanyang sarili, na nagpapakita na siya rin ay iba sa iba. Ang mga tao ay patuloy na tumitingin sa kanila ng may pagkasuklam, at nagpasya si Hellboy na lumayo sa karamihang napupuot sa kanila. Ang pulang imp ay parang napahiya at nawawala. Higit pa rito, ipinahayag ni Liz na plano niyang iwan siya sandali. Hiniling niya sa kanyang kasintahan na isipin kung ito ba ay ang universal na pagsamba at pagkilala na napakahalaga sa kanya, o kung sapat na ang kanyang pagmamahal. Samantala, sa silid-aklatan ng koanihan, si Walla ay nagbabasa ng malakas na mga talata mula sa isang libro. Si Abe, na umiibig sa kanya, ay naglalagay ng mga espesyal na lente na nagpapakinang sa kanyang mga mata. Binalaan ng prinsesa ang kanyang bagong kakilala na mayroon siyang espesyal na koneksyon sa kanyang kapatid at malapit na itong dumating para sa kanya. Bukod dito, kung si Nwata ay nasaktan sa labanan, ito ay magmumuni-muni din sa kanyang kapatid na babae. Sama-sama nilang pinag-aralan ng mapa mula sa shop, ngunit mayroon itong isang romantikong spark na nag-aapoy sa pagitan ng prinsesa at Abe, ngunit ang magkaibigan ay masyadong nag-aalinlangan upang ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Tumakbo si Hellboy kay Johan sa common locker room. Mabilis nang asar ang aleman sa pulang demonyo at hinamon siya. Kumpiyansa siya na matatalo si Hellboy dahil sa pagiging explosive niya, na nagiging vulnerable sa kanya. Gaya ng inaasahan, nakatanggap si Johan ng isang malakas na suntok sa kanyang pressure suit. Ito ay hindi gumagana, na naglalabas ng espiritu ng aleman sa labas. Sa sandaling na pagpasyahan ni Hellboy na naalis niya ang nakakainis na kasamahan, binugbog siya ni Johan ng mga pintuan ng locker. Ang espiritu ni Kraus ay matagumpay na umalis, kumanta ng isang aleman na kanta. Para hindi malungkot mag-isa, lumapit si Hellboy kay Abe, na naghihirap din dahil sa nararamdaman niya para kay Prinsesa Nwala. Ang matalik na kaibigan ay lasing na magkasama at kumakanta ng isang romantikong kanta. Lasing, gustong sabihin ni Abe sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pagbubuntis ni Liz, ngunit napatigil niya ang nagsasalitang isda sa tamang oras. Tulad ng kinatatakutan ni Nwala, natuklasan ng kanyang kapatid ang lihim na lokasyon ng koanihan. Itinapon niya sa apoy ang mapa ng lugar ng libingan ng Golden Army at itinago ang kanyang piraso ng korona sa isang libro ng tula. Gayunpaman, lumitaw si Nwada at ipinaalam sa kanyang kapatid na babae na ang mapa ng pergamino ay hindi napakahalaga. Ang landas ay inilalarawan sa silindro kung saan ito nakaimbak. Ang natitira ay upang mahanap ang huling bahagi ng korona. Nagsimulang dumaan ang elf sa mga bookshelf upang hanapin ang piraso ng korona, ngunit pinindot ni Nwala ang pindutan ng alarma at ang mga ahente ng bureau, na pinamumunuan ng tipsy na si Hellboy, ay sumabog sa silid-aklatan. Binalaan ni Abe ang kanyang kaibigan na sa pananakit niya kay Nwada, masasaktan rin ang prinsesa. Walang dapat ipag-alala ang masamang elf, kaya mahusay niyang inatake ang kaaway gamit ang kanyang sibat. Namiss ni Hellboy ang isa sa mga suntok at nasugatan siya ng prinsipe sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng espesyal na talim na hindi maalis. Hinuli ni Nwada ang kanyang kapatid na babae at sinabihan si Abe na dalhin sa kanya ang nawawalang piraso ng korona kung gusto niyang iligtas ang kanyang namamatay na kaibigan at makita muli ang kanyang minamahal. Sinusubukan ni Abe na tanggalin ang talim kay Hellboy ng mag-isa, ngunit sa tuwing hahawakan niya ito, papalapit ito ng papalapit sa puso ng pulang demonyo. Sa kanyang pagkamatay, ipinagtapat ni Hellboy ang kanyang nararamdaman kay Liz at nangakong lagi siyang pipiliin. Naalala ni Abe ang mga tula na binasa ng malakas ni Nwala at nakita niya ang huling piraso ng korona sa isa sa mga aklat sa aklatan. Sinuri ni Johan ang silindro at natukoy na ang mga coordinate ay tumuturo sa Northern Ireland. Handa sina Liz at Abe na pumunta doon para ipagpalit ang korona sa buhay ni Hellboy, ngunit hindi sinusuportahan ni Manning at Kraus ang ideya. Hindi nila maaaring payagang mangyari ang paggising ng Golden Army, dahil sisirain nito ang buong sangkatauhan. Nagpasya si Abe na itago ang bahagi ng korona sa kanyang mga nakatataas upang mailigtas ang kanyang kaibigan at ang prinsesa. Nagpasya sina Liz, Hellboy at Abe na lihim na hanapin ang Golden Army. Napahinto sila ni Johan, na ikinagulat ng lahat, kakampi ng kanyang mga kaibigan. Siya rin ay dating lalaking nawalan ng minamahal kaya hindi kaiba sa kanya ang damdamin ng tao. Ninakaw ng koponan ng eroplano ng bureau at naglalakbay sa mga burol ng Antrim, kung saan ang daanan ay naaayon. Nakilala nila ang isang merchant troll na handang ipakita sa kanila ang daan kapalit ng isang kawili-wiling item. Napansin ng troll ang isang makintab na talim sa dibdib ni Hellboy at hinihiling na ibigay ang tip sa kanya. Inaanyayahan niya ang grupo ng mga kaibigan na pumunta sa isang taong ligtas na makapag-alis ng bagay sa dibdib ng pulang imp. Ang mga ngalakal ay hamihip ng kanyang sipol, at isang malaking batong higanti ang tumubo mula sa lupa. Pagkatapos ay natagpuan ng mga ngalakal ang kanyang sarili sa isang patay na lungsod, na nawasak ng isang sinaunang sumpa. Sa sandaling ang Golden Army ay nakadina dito, ang katahimikan at kamatayan ay bumagsak sa
mga mahiwagang tao, at nakalimutan sila ng mundo. Dumating ang mga manlalakbay sa sanctuary ng Anghel ng Kamatayan. Lumala ang kalagayan ni Hellboy at nagmakaawa si Liz sa kamatayan na iligtas ang kanyang kasintahan. Binabalaan nito ang babae na ang tadhana ni Hellboy ay magdulot ng pagkawasak sa Earth. Kailangang pumili ni Liz, iligtas ang mundo, o ang buhay ng kanyang minamahal. Pinili ng babae si Hellboy, at pinalaya siya sa kamatayan mula sa Talem. Sa huli, sinabi ng anghel kay Liz na sa lalong madaling panahon siya ay magduruso ng labis dahil sa kanyang pinili. Ang anghel ng kamatayan ay naglaho sa manipis na hangin, at ang mga ngalakal na troll ay nakatanggap ng isang mikintab na tip. Sinabi ni Liz kay Hellboy ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at nagising siya nang marinig niya ang balita. Tinupad ng mga ngalakal ang kanyang pangako at dinala ang kanyang mga kaibigan sa Golden Army. Hiniling niya sa kanila na pigilan si Prinsipe Nuada at pigilan ang pagdanak ng dugo. Umakyat ang mga bayani sa isang mahabang hagdan at muling nakatagpo ang mga elves. Hiniling ni Nuada kay Abe na ibigay sa kanya ang huling piraso ng korona. Umiibig pa rin, masunarang ibinibigay ang nawawalang piraso sa prinsipe, umaasang tutuperin niya ang kanyang pangako at palayain si Nuada. Inip na inilagay ni Nuada ang korona at tumawag sa Golden Army. Ang mga mekanismo sa paligid ay inilagay sa operasyon at iyon ang mga bakal na robot. 77 mandirigma ang handang maglingkod sa kanilang bagong hari. Nilinlang ni Nuada ang walang muwang na si Abe at inutusan ng mga robot na sirain ang grupo. Pinalibutan ng mga bakal na mandirigma ang grupo ng magkakaibigan at nakikipaglaban sila. Tumalon si Hellboy mula sa robot patungo sa robot at binaril sila sa ulo. Binitawan ni Johan ang kanyang espiritu at kinokontrol ang isa sa mga kalaban. Nagsimula siyang magtrabaho kasabay ni Hellboy at sama-sama nilang sirain ang mga pulang mandirigma na bakal. Gayunpaman, lumalabas na ang mga robot ay maaaring pagalingin ang kanilang sarili, kaya ang pakikipaglaban sa kanila ng higit pa ay walang kabuluhan. Pagkatapos, nagpasya si Hellboy na iligtas ang araw na iyon at hinamon si Prinsipe Nuada sa isang tunggalian para sa karapatang mamuno sa Golden Army. Siya ay anak ng nahulog na duke ng impyerno at isang mangkukulam na inapo ni Haring Arthur sa pamamagitan ng dugo. Mayroon din siyang maharlikang dugo, na nangangailangan na tanggapin ni Prinsipe Nuada ang hamon. Nagmamakaawa ang mga kaibigan niya kay Hellboy na magbago ang isip, dahil hindi niya kayang saktan ang kalaban ng hindi sinasaktan ng prinsesa. Ngunit tiwala si Hellboy sa kanyang mga kakayahan at nangakong sisipain ng kaunti ang prinsipe. Ang Golden Army ay nag-stand down at ang dalawa ay pumasok sa larangan ng mano-mano. Sa paglipas ng ilang siglo ng matinding pagsasanay, pinagkadalubhasaan ni Nuada ang martial arts hanggang sa ganap. Ngunit si Hellboy ay mas masahol pa sa kagalingan ng kamay kaysa sa kanya. Hindi niya sinasadyang nasugatan ng prinsipe, at si Nuala ay nakakuha ng parehong sugat. Ang mga mandirigma ay tumalon sa mga gumagalaw na mekanismo, na nagpapatuloy sa labanan sa mapaghamong mga kondisyon. Inihagis ni Nuala si Hellboy sa makinarya at hinihingal at pagod na ang dalawa. Ngunit ang pulang demonyo ay hindi naduraj at nagpatuloy sa labanan. Nakuha niya sa lalamunan ng prinsipe at naagaw ang kanyang sibat. Natalo, nakiusap si Nuada kay Hellboy na patayin siya, dahil hindi niya isusuko ang kanyang layunin na sirain ang sangkatauhan. Nagpasya ang demonyo na palayain ang prinsipe dahil hindi na niya makokontrol ang Golden Army. Ngunit hindi sumuko ang elf at palihim na susugurin si Hellboy. Ang masamang elf ay biglang namatay sa kamay ng kanyang kapatid na babae. Sinaksak ng prinsesa ang kanyang dibdib gamit ang punyal at sugat. Lumilitaw din ang sugat sa katawan ng kanyang kapatid. Bago umalis, lumingon si Nuada kay Hellboy at hiniling sa kanya na isipin ito. Palaging hahamakin at kamumuhian ng mga tao ang mga mahiwagang nilalang at hindi niya dapat sila pinuprotektahan. Kapag patay na silang lahat, malalaman lamang ng mga tao kung ano ang nawala sa kanila. Yumuko si Abe sa naghihingalong Nuala. Hiniling sa kanya ng prinsesa na hawakan ang kanyang kamay. Binasa ng dalaga ang nararamdaman niya para sa kanya at umalis na may ngiti sa labi. Pumunta si Nuada sa kanyang kapatid at naging buhangin, katulad niya. Kaya, ang mundo ay nawala ng isa pang sinaunang nilalang, ang huling uri nito. Kinuha ni Liz ang korona mula kay Hellboy at sinunog ito sa lupa upang ang Golden Army ay hindi na muling bumangon mula sa mga patay. Libu-libong Iron Warriors ang permanenteng wala sa ayos. Dumating si Tom Manning, kasama ang iba pang mga ahente ng Bureau, sa Northern Ireland. Nagpasya sina Hellboy, Liz at Abe na umalis sa Bureau at magsimula ng isang tahimik na buhay. Maging si Johan Kraus ay nagpasya na sabihin sa kanyang amo na mawala at umalis kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Pinag-uusapan ni Liz at Hellboy ang kanilang mga plano sa hinaharap at nais nilang manirahan sa labas ng lungsod sa sariwang hangin. Sinabi ng batang babae sa kanyang kasintahan na magkakaroon sila ng kambal na ikinalulugod ng Red Imp. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panunood. Maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel. Ito po ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang makapaghatid pa kami ng summarized videos. Hanggang sa muli.